Question for all. Yes, I. Sinong pinaka-favorite niyong Miss Universe Philippines and why? Of all time. Of all time. Of all time? Yeah. Oo. Isa lang? Oo, isa lang. O sige, tatlo. Okay. Charot. Yung top 3. Ito lang. Sige, isa lang. I'll go first. Mm-mm. Kerry. Okay, sige, I'll go first. Ako, well, dahil may mga guest tayo, pakilala muna tayo. Ako si Ike's. At ang favorite Miss Universe Philippines ko is the woman who work a lot in the slums of Tondo, Manila. Because we all know that the life there is very poor and very sad. Charing. Ayaw pa kabog. True, syempre. Catriona Magnayon Gray, Philippines! Pinaghandaan. Sorry naman. Pati pala yung sagot, kailangan sabihin. Bakit naman? Hindi naman. Bakit siya? Kasi nung nanalo si Catriona, mas naano ako. Kasi, well, I think obvious naman. Mabilis kasi ako magsalita eh. Di ba? Si Catriona kasi, mabilis siya magsalita, pero naiintindihan mo pa rin. Di ba? Ganun siya ka-eloquent eh. So ako parang, shucks. Pwede naman pala yung gano'n, yung kahit mabilis ka magsalita in English, pero maiintindihan mo pa rin. Parang sobrang perfect talaga nung timing na pagsali niya sa Miss Unit. Tsaka, bakla, nagpapasa pa lang ng papel, sinasabi na agad na siya talaga ang mananalo. True. Diba? Alam niyo yan. Pilipinas journey pa lang niya, di ba? Binibinang Pilipinas, hindi pa siya nagpapasa ng papel, pinupost siya Oo. nung okay pa yung era ni Senyora. Doon ko kasi yun, si Senyora Santibanez, yun sa Facebook, nung Mm-mm. okay pa siya, tawag dito, pinupost siya talaga na Catriona Gray, that's the name. True. Abangan niyo yan sa Miss You. Diba? So, that's it for me. How about for you, our guest, Ralph? Sobrang throwback nito. My God. Buhay na ba kayo nito? Sige. 1999. Miriam Kiambao. Oh my God, buhay na ako niyan. Kasi Panood ko parang, yan. yun yung time na parang nakakaintindi na ako. Parang mulat na ako sa kung ano yung nangyayari sa mundo. Tapos, parang doon ako nakarelate sa kanya. Parehas, mga chinita girl, alam mo na. Yung parang may nakita kong, parang siya yung nagre-represent sa akin. Parang nakita ko yung sarili ko sa kanya. Tapos, physical therapist pa, graduate pa ng dream school ko dati, UST. Kaya, hindi ko pa siya napapanood sa Binibining Pilipinas. Napanood ko siya una talaga sa Miss Universe. Pero, before pa siya maging Miss Universe, ang na-awardan talaga sa kanya sa Binibining Pilipinas ay Miss World. Yes. Hindi ko alam kung sino yung na-awardan ng Miss Universe before, pero parang may issue about her residency or nationality or citizenship. Kaya, nausog, binigay yung Miss Universe kay Miriam Kiambao, mga ilang months na lang before siya lumipad for Miss Universe. So, doon talaga sinasabi na if the stars will align for you, destiny mo talaga yung crown na yon. And naging viral siya. Isa siya sa mga unang naging viral na queens dahil sa prelims, nagpauso siya yung nag-skating board siya. Nadulas siya gamit ang kanyang gown. Kaya very iconic, very trending that time. And siya yung favorite to win at the time. At saka first heartbreak ng mga Pilipino. Kasi first runner-up lang yung nakuha niya noon. So siya. At ang nanalo doon ay si Trinidad and Tobago. Tobago! Diba? Ganun ang reaction niya. Iconic din yung pagkapanalo niya na yun eh. No? Tsaka di ba siya ata yung first din ng Trinidad and Tobago? Oo, first. Deserve naman kasi. Natutuwa kasi talaga ako sa mga parang wala akong pag ninanaling sa atin. Basta ang nanalo is yung first win nila yun Yung for their first. country. Yeah. Oo, napaka-proud. Napaka-ano kaya yun? Parang heroes welcome ang dating. Yes.
True. But let's True ask naman. naman the person na mas maraming sama ng loob sa recent event. Pero sino ba ang pinaka-favorite mong Miss Universe Philippines of all time? Siyempre, sino pa ba? Si ate mo Janine Togonon. Miss Oh, Universe Wow. Philippines 2012. Ayan. Siyempre, pinaka-nagustuhan ko siya nung unang-una, siyempre yung paandar niyang lakad niya sa evening gown. Yung meron siyang papos, yung sa kamay. Ayan. May handbag kasi siya dito. Oo, may Gucci handbag kasi siya doon. Invisible handbag na ganyan. Ayan. So yun din, na-heartbreak din yun for pageant fans ng Philippines kasi ended first runner-up siya over USA, Olivia Culpo. yeah, Na na. nakikita pa natin until now. Until now. Yung sumpa, di ba? Sarap. So yan, siya naman aking favorite Miss Universe. Yes naman. Yes. Eh, ikaw naman, Paul. Hoy! Ako talaga, pagkasali pala ako. Well, ang aking favorite of all time na Miss Universe Philippines ay isang Filipino architect, beauty pageant title holder, and pageant organization Si director. She was Madam. crowned as Binibining Pilipinas Universe in 2011 and represented the Philippines at the Miss Universe 2021 pageant in Sao Paulo, Brazil, where she finished third runner-up. Siyempre, si Iyaw Persbach. Charot. Charot. Siyempre, si Madam Shamsi Sup. Yes. Oh. Grabe. Nanonood naman ako. Hindi ako super fan kasi talaga ng pageants. And nanonood ako ng iba, Ikaw naman ganyan. yan, hindi pa? Hindi. Yan yung mga nakala Venus Ra, yung kay Shamsi, yung kay kay Miriam Cambao, feeling ko yan yung first Miss Universe na napanood ko ever. Kaya natatandaan ko din talaga yan. Kasi the rest, Batch natin yun eh. Oo, tapos nakalimutan ko na yung the rest, ganyan. Pero ito yung first Miss Universe na inumpisahan ko talaga tsaka tinapos ko na na-heartbreak din ako kasi gustong-gusto ko din talaga si Madam Shamsi Sup talaga. Kasi sobrang ganda. Tapos sabi ko, ay ano pa to? Top notcher pa nung architect exam nila, ganyan. Tapos bonggang-bongga siya kasi siya lang yung nakalimot ata na yung nagsi-swimsuit na. Tapos nakalimutan niyang tanggalin yung parang sash niyang ganyan. Lakad-lakad lang siya. So, ang lamig-lamig sa Brazil for her, ganyan. So, yun. So, nalungkot din ako ng third runner-up siya kasi feeling ko talaga pang siya, first runner-up. Charot. Ganon. In Yeah. fairness naman. In fairness, no, Kay sa Madam lahat ng Shamsi. favorites natin, yung kay Ike's lang talaga yung nanalo. Puro Tapos, runner-ups yung ating tatlo. Oo. Puro At runner-up dalawang na. first runner, we have two first runner-up and one third runner-up, diba? True. Actually, pero alam mo yan si Shamsi, napanood ko din niya nung nanalo siya. And ang ganda kasi Pilipinong-Pilipino. Pilipinang-Pilipina, rather. Apelido ba lang Sup? Diba? Sup-sup. Ano pang hindi Diba? makaka-Pilipino dun sa Sup na yan, diba? And Walang may half-half. trivia kay Shamsi kasi sa lahat ng mga sumasali na tiga-UP, lagi daw may sumpa. Never mananalo, never magpi-placing, never makakakuha ng crown. Kaya yung siya yung nakakuha though marami nang nakakuha ng crown ng Miss Universe sa Binibining Pilipinas na magre-represent, wala pa talagang nakaka-place, si Shamsi lang. Tapos top notcher, no? Architect, my God. Same year True. pa yun, no? Oo, same year nung sa Miss Same Year First niya. time pageant joiner sa Binibining First time, Pilipinas. yun din, What- isa pa yan, first time pageant. And then, Diba? naalala ko Very pa sa much- sobrang fan ko sa kanya, meron siyang tinayong restaurant silang mag-partner sa may sa galeria ata yun. Or something. Yung Yung Koi. Pepe and... yung may jeep Koi? ba yun? Koi? Oh, yung may jeep. Basta yung may jeep. Oh, yung may jeep, Oo. hindi masarap. Kainan. Hindi masarap. Uy, masarap yung lumpia nila. Hindi ako natuwa. Goldilocks pa rin. Pili ko nga sarado na ngayon yun eh. Wala na siya Pedro matagal and na. Coil. Pedro and Oo. Coil? Oh, basta Pedro yun. and Oo. Koy ata. Ah. Anyways, yun na yun.
Thank you for guesting, guys. Gusto lang talaga namin malaman sino yung favorite niyo. But anyway, eto na nga. So, ba't ko tinanong yun? So, syempre, ang pag-uusapan natin tonight would be, it's a post Miss Universe 2023 Hanash episode for us. Alam ko, yung mga invited nating guests ngayon, maraming mga Hanash to, lalo na yung isa dyan, yung nasa labas mo lang bot. Para sa kanya talaga tong platform na to, kailangan niyang marinig. Kailangan marinig ng mga tao yung mga sasabihin niya. And I think itong recent Miss Universe 2023 talaga is one of the most talked about. Kasi lagi na lang every year meron na lang sinasabing may dayaan, lagi na lang may hindi deserving. Pero ito, hindi sa dahil sa Pinoy tayo, pero alam naman nating lahat na naging cooking show naman talaga po. Oo. Front episode pala. So anyway, pag-usapan na natin siya. Let's start with, I think yung sa preliminaries, di ba yung swimsuit competition, dito pa lang, Diyos ko. Iba na si MMD dito, grabe. Ang sabi narinig ko, ang sabi ng mama niya, ang tip lang daw sa kanya ng mother niya, si Miss International Melanie Marquez, ang sabi lang sa kanya ay, baklain mo anak. Baklain mo. Si MMD binakla talaga. Winner siya talaga Liyad kong doon. liyad si ate mo, girl. Ang ganda ng shot na yon, yung magpo-pose siya sa liyad, tapos yung eyes, tapos Yeah. mag-smiles. Napag-aralan niya yung camera, napag-aralan niya yung angle. Kasi ang nipis-nipis, ang haba-haba niya tignan. Sobrang I-compare mo siya sa Miss Universe Philippines nung lumaban siya. As in talagang sobra yung improvement niya from there to, my God. Ibang level. I love the Pinaghirapan din niya. Your hair, oo, I agree. hair, diba? Ang downfall lang, ang hair dapat ni Michelle D is yung current hair ni Nicaragua. Nung Ay, nakikita, may ganun? yung current hair ni Nicaragua is up to here. Mm. Ganun yung length ng hair ni Michelle D nung hindi pa siya umaalis. Kaso lang nung napansin nila na parang tinatatakan na ni Nicaragua na ganun yung hair niya. I think nag-mix up sila kung ano yung pa yung strategy nila. So siguro ang naging strategy nila mas iklian pa, Yeah. which nag-work naman talaga. Oh. Ang hirap kasi pag may kamukha ka sa Miss Universe, magko-comparean kayo. So make your own na lang. Kaya pala, hindi ko alam kung kay MJ Lastimoso ko nabasa yung tweet na yun, na nung parang after ng swimsuit competition, di ba yung iba sobrang sila, tawag yung So, touch up super ng makeup, Super kulot. kulot. Tapos si MMD daw, saan yung shower? Mag-shower lang. Lumabas na. Mag-shower lang daw siya. Mag-freshen up daw siya. Oo, freshen up daw siya. Pero in fairness, it works on her favor kasi ang ganda nung pagkaka-sleek nung di ba? Bagay na bagay. O, di ba, there was silence. Ikaw, There was Jor, ano pa yung mga hanash mo about her swimsuit? Kasi itong si Ralph may pa fun fact, hindi ko alam yung sa hair niya na, kasi si Nicaragua lang yung medyo short. Matagal na nilang tinitignan si Nicaragua kasi nag-umpisa rin si Nicaragua na short hair. So siguro nagpapakiramdaman na lang sila pag nag-landing na ng Ecuador, anong gagawin nila. Well, True. at Kasi least. before nun, mahaba yung Landing hair. na Ecuador? Or El El Salvador? El Salvador, my God. Bakit Ecuador yun na ko? Nasaan ka? Taga-correct lang ako dito, taga-verify lang po. El Salvador po, El Salvador. El Salvador. Line 2, line 2, line 2. Yes, Jer, you were saying something yun? kanina. Oo, kasi before nung lumabas siya sa Miss Universe Philippines, yung hair talaga niya kasing level na ng hair ni Nicaragua. And then, nung paalis na siya, nag-post na sila ng mga pictures sa social media na paalis na si MMD. Grabe na, short hair na talaga siya. Pero hindi pa siya slick na slick, as in down pa din siya, pero short hair na. And then nilabas nila yung slick hair na yun during prelims na. Diba? Ba't tayo yung nag-adjust? Kasi walang mag-a-adjust. Walang mag-a-adjust, pero at least nag-work naman yung adjustment.
Mm. Oo Kasi nga. kung dahil dun sa parang sinabi ni Rob na parang dapat pala ang hair ni Michelle D is parang katulad kay Nicaragua. Parang bagay din naman. Parang may laban din naman. Kasi yun yung look niya nung Miss Universe Philippines. Mm. Merong mga super straight, meron yung pakulot. Mm. Tsaka remember nung parang bago siya umalis, maikli na yung buhok niya pero kinukulot niya Oo, yung naka-side, tas Mm. yung nakakulot. mga press niya sa TV Patrol bago siya umalis ng Mm. El Salvador. Pagdating dun kumukulot din pala si Nicaragua. Oh. True, Actually, kahit yung true. photoshoot nila ng gown ni Mark Baumgartner, yung black, Oh, yun. nakakulot siya eh. That's Nakakulot siya the sa look. side. That's the total look na gusto nila. Kaso, Mm-mm. ayun. Buti na bago. Hmm. Nag-work Oo Naka-side nga, naman. Hindi ko din na pala nakulot. gusto si Pero Nicaragua. Oy, mabait naman si wala Nicaragua. naman Mukhang siyang mabait ginagawa. naman. In fairness Hindi, naman hindi. sa kanya. Hindi natin ibabash si Nicaragua, si Hindi, hindi, Thailand. hindi, Hala, hindi, hindi. charot. Si Thailand. Kasi Okay. naman bakla. Oh, sorry. Swimsuit pa rin naman to, pero additional hanash. Kasi sobrang boost, sobrang ano yung mga tao kay Thailand eh. Tapos yung swimsuit competition, bakla naglakad lang siya. Charot. Mm-mm. Actually, kahit naman yung Miss Universe Thailand pa lang nila na episode, na nanalo siya dun. Ganoon na talaga yung lakad niya. Mas kabog pa nga siya yung first Ganon. runner-up eh. Oh. Nag-expect ako na may improvement, pero dapat di na pala ako nag-expect. Mm. Ganon na ganon, walang Pero di bago. ba may title na daw tong si Miss Thailand? Yeah. Siya ay Miss Supranational. Supranational. Pwede Mm. pala yun. Oo, pero ngayon, simula nung sumali siya, naglabas ng parang memo or anything yung papers yung Miss Supranational na any title holders na galing sa kanila, hindi pwede na sumali sa any international pageant. Ay, True. Si Antonia lang yung pinayagan nila ng ganon. True. So, meron na oo. to, tapos pinayagan lang na si Antonia. Or si Antonia na yung last, tapos naglabas na sila ng bagong guro. Siya na yung last. Yan na yung last. Okay. Thank you po, thank you po. Line 2, line 2. Meron din akong di tayo papakabog. May ganyang story din ako nabasa. Kasi gustong-gusto ko si Miss South Africa. Ah, Yeah. yes. Si Oo, Si South Lawyer. Africa yung... Oh, yeah, oo. Ayun. Kasi, first runner-up lang din siya. Hindi siya dapat yung yes. sasali. Di ba? Ang dami alam ni Jer. Nabasa ko lang din yun kasi gusto ko siya. Hindi siya dapat yung sasali. Pero kasi, yung nanalong Miss Universe South Africa, yun yung nanalo nung 2020. Tapos sumali siya ulit. Tapos siya yung nanalo nung 2023. Magkalaban sila nung time ni Rabia. Oo. Ah, And then, Yun- as per Miss Universe, kasi, rules, hindi pwedeng may repeater. Oo. Sinabi Pero din yun ni wait lang. MJ na hindi Pero, go. ay sorry, pero bakit nakasali pa din si Miss Universe 2020 sa Miss Universe 2023? Kasi parang yung pageant nila sa Miss South Africa, parang din siya binibining Pilipinas before. Marami din Mm. crowns. At saka malaki ang datungan sa South Africa na pageant. True. Kaya manalo ka lang doon ng crown, may kotse ka na, may cash prize ka na, as in ang dami mong premyo, tapos may contract ka pa ng 1 taon. Winner na yon kahit hindi ka na mag-Miss Universe. Dito sa atin, Kaya. 1 year supply lang ng pizza. Courtesy Kung by sino Madam lang yung Araneta. May car din sila Oo. May car na sila ngayon. Electric car May yata car na yung ngayon yung kay ay hindi, sa 2024 pa, o ngayon na. Yung kay Rabia, Tsaka MG. tsaka kay Beatrice, MG. Kay Rabia tsaka kay Beatrice, MG. Pero yung time ni Michelle D at saka next year, yung bagong electric car, yung compact, Ay, ano ko Okay. kanong tatak nun. Basta yung first electric car sa Pilipinas na Saraw. Chinese brand. Ay, hindi. Saraw. But in fairness, ang daming alam nitong dalawang to Pwedeng audience na Girl, lang agad tayo. lang ako. Line Ayun, 2, balik line na lang 2, sa line 2. swimsuit. Balik sa swimsuit. May Oo, comment ako go. sa Hindi pa sa tayo tapos lakad. sa swimsuit. Sorry, may Tinatry comment ko lang ako sa mag-keep up lakad ni eh. Michelle D. Go. Ang standard ko kasi well, hindi naman ako pageant expert, di naman rin ako nagpa-pageant, pero ang isang peg ko sa paglalakad sa swimsuit, Venezuela panahon ni Catriona. True.
Yung isolation ng body straight, pero yung balakang, yun yung gumagalaw. The pasarela, di ba? Hindi masyadong magalaw yung kamay or yung shoulders, pero yung balakang nagsisway right and left. Nung prelims ni Michelle D, parang ang heavy ng hands niya, nagsisway siyang ganyan na Mm-mm. parang ang dami niyang dalang bag. Pero it's the overall presentation, kung ano yung present mo at saka kung anong vibes niya, kung confident ba siya, naitawid naman niya. True. Actually, yung comment sa Ikaw? kanya na dapat daw from Miss Universe Philippines niya na pasarela, dapat to mas nag-improve pa. Which is dun sila nagwo-worry, karamihan ng mga pageant analyst kay MMD, dapat daw yung pasarela niya, yun ang mas mag-train siya. And so far Parang naman, okay naman naitawid naman niya. Mm-mm. The Pero si face Fairness. pa lang, Nicaragua no? ngayon talaga yung standard sa pasarela. Actually, in fairness naman talaga. And, well, I mean, every year gano'n naman, pero puro mod. Ako kasi ang mga wina-watch out ko sa ganyan, yung may mga strong background talaga. Like yung mga professional, kasi yung mga Latina, Diyos ko, puro mga model naman yun. Parang pinanganak na mga model, tapos Miss U na agad, di ba? Ganun yung mga Ay, Latino. any comment kay Nepal? Sa Si, swimsuit ni Mm. Nepal? Okay naman. okay naman, oo. Si plus Kasi ano, size? Oo, Mm-mm. oo. Si Bulot si Shoe. parang body positivity naman Na ano din lang yung ako, goal nila. na-amaze lang ako na ganun yung presentation niya. Though yung pasarela na hinahanap ko wala, pero yung Oo. dating, yung impact ng paglalakad niya, sabi, Mm-mm. pwede pala. It's giving, di True. ba? Oo, pwede Mm-mm. pala mabagal lang, pero kita mo yung strength at saka yung confidence. Yun lang naman yung hinahanap nila pag True. yung swimsuit. Compare mo kay Actually, Croatia na sexy, tas ang tangkad-tangkad. Pero yung lakad ni Croatia, di ba? Ayun pa. hindi ko So, matandaan yung kay Croatia, pero meron, sino nga yung parang nilaro lang, yung Pakistan ba yun? Yung si hindi siya Bahrain, Si Bahrain. Bahrain! yung may black magic. Nag-enjoy si ate, in Oo, fairness sa kanya. may black magic daw siya. Pero True, yun hindi. pero, Sige. Dahil nasa swimsuit pa rin tayo, how do you feel naman nung lumabas si Pakistan? I mean, ay, we have to, syempre meron conservative Chinese tayo. Pero ano yung na-feel nyo nung lumabas si Pakistan? Challenge kasi yun eh. Ang swimsuit kasi is for you to show how confident you are. At saka yung aura mo, ang, mapakita mo yung aura mo. Kasi pag swimsuit, one piece or two piece, mapapakita mo ng mas madali. Paano pag nakataklob ka? Parang ang hirap. Tapos Yeah. wala pang shape. Talagang square shape lang ng suot nila. Naitawid naman niya kahit papaano. Kasi face doon ka magbabase, kailangan ang i-project mo yung face value, yung kailangan mong ipakita. Naitawid naman niya. How about you, Cher? Actually, nasabi ni Pia Wurtzbach na anong statement niya pagdating doon sa tatanggalin yung swimsuit. Parang ang explain niya doon kaya daw merong swimsuit competition is para mapakita yung hindi Dede. technically yung dede at body ng girls. Parang how Hindi healthy ba si they Pia are. ng dede? How healthy they are. Mm. Paano nila dalhin yung sarili nila sa stage wearing those bikinis, swimsuit, one piece, two piece. Pero kasi meron yung option na oo nga hindi mapapakita yung buong katawan mo. I mean yung skin, pero meron yung parang tinatawag na bodysuit na pwede mong gamitin. Kagaya ng ibang pageant na ginagamit nila. Kasi syempre, merong ginaganap na pageant sa ibang bansa na very sacred din yung pagsusuot or yung pananamit. Siguro kung ginamit lang niya yung ibang damit na parang bodysuit na taklob din naman yung buo niyang katawan. Siguro at napakita din naman din yung sexiness ni ni Pakistan. Siguro mas kabog yun. true. Pero ako Kasi, same thing din. Parang na rin din talaga ako doon sa dinala niyang baggy na kimono or something like that. Nang gaya nga ng sabi ni Cher,
may options naman siguro na taklob ka pa din, pero hindi naman yung balot na balot levels ka. Like puwede kang mag-ano, yung mga alam mo yung sa diving, 'di ba Hmm, naka-bodysuit ka na parang diving, 'di ba may gano'n naman? mm. Kahit sana nag-gano'n na lang siya, para kahit papaano feeling ko mas magiging confident pa siya. Kasi confident naman siya nung naglakad siya, eh, feeling ko super proud siya na first naman niya may gano'ng ganap, eh. Pero yun nga, siguro wrong choice of clothing lang for swimsuit na conservative para sa'kin. So, nasayangan lang ako. Pero you know, you have to Parang respect because they are a conservative country Yeah, and pero you ang ganda ni Pakistan during ano din yun, swimsuit. So the face, the facial reaction, kasi dapat may yun na pa-gano'n pa talaga yung siya, bawi eh. niya, sa yung face camera, na di ba? lang. Kasi wala na siya ibang papakita, eh, face lang. Mm. Ikaw, Ike, you're saying? Sabi ang ano kasi, ang iconic din kasi nung pagsali niya, ayun nga yung may paturo-turo pa siyang gano'n. Siya yun 'di ba yung tumuturo siyang gano'n sa camera. Pero yun nga, parang I agree din naman na it could have been a different suit sana. Kasi parang pang long gown yung suot niya, parang papasang long gown, 'di ba? True. Hmm. So, ayun. Pero at least andun siya. Parang ano siya, alam mo 'pag may mga ganiyang ano, may mga ganiyang moment, lagi ko naiisip yung kay Miss Fame, yung kay Angela, anong last name niya, yung trans, yung sabi niya Ponce. na oo, yung sabi Angela niya na, Ponce. I don't wanna ano, parang, I didn't came here to win, I just needed to be Yung here. first trans Parang talaga ever 'to, 'no? oo, mga Yeah. gano'ng moment lang yung tsaka ayun nga, since iconic na yung moment ni Pakistan, so parang sana na-highlight din yung ibang I mean mas maha-highlight pa siya kung ibang damit nga yung gamit niya. But yeah, good job pa din at least 'di ba? Pinakita din naman niya na you can be confident kahit hindi ka naka-ano, True. At yung pasok ata siya sa suot. top 20 eh. Oo, Pakistan. Yeah. Mm. Sa top 20. Actually yung mga ano, yung Kaya nga siya trans, yung nakapag-swimsuit kasi Nepal, pasok siya sa top 20. top 20. Ayun, but yeah, sige. O ito na din, since na ano naman natin yung top 20, kamusta ang mga ano niyo, ang mga anxiety niyo nung ina-announce na ang top 20? Nasaan ba kayo nun? Kasi yung isa dito kanina lang nanood. Ay, Huh? oo, may isa Sino dito ba kanina yan? lang Ano ba nanood. yan? My God, pretending to be to be in this podcast. Kung ako Kasi sa sa kanya pageantry ay yeah, sorry, go. go Rat, Ay hindi, sabihin mo na. sasabihin ko sana, sa pageantry kasi may black market din, which is ang hirap makapasok sa black market na yon. So hindi na ako nagulat na medyo bandang dulo or bandang gitna siya tatawagin. Though mag-expect ako na may tatawagin separately for fan vote. Like Yes. katulad kay Ariela Arida, the Miss Fan Vote Top 16. Walang gano'n. Napaka-vague kung sino nanalo sa fan vote. In-announce na lang nung nagkadayaan na. Charot. Nagkadayaan. Pero eventually si Michelle Online pala lang yung in-announce. nanalo. Sino? Si Michelle yung nanalo sa fan vote. Kasi ang Hmm. dami niyang mayayamang friends. Pero yun yung question ko diyan, tinanong ko rin 'to kay Jer, na paano ba kino-consider yung fan vote? Like, nauuna muna ba yung top talaga tapos fan vote or hindi na? Like kunyari, top 16. So ang mangyayari, technically meron lang top 15, tas yung pang-16 is sinuwerte lang siya kasi fan vote siya. Pero yung grades niya or yung fan vote niya, Hindi pasok. hindi pa. Yung grades niya Ay dun yung sa ano, yung points niya dun sa mismong preliminary, hindi pasok. Pero dahil fan mm. vote siya, pasok siya. So yung question ko kasi kung ganun ba yung ano, siste, ibig sabihin ba nito hindi nakapasa sa preliminary si Michelle D kasi fan vote lang siya? Sa edition ngayon malabo. I mean walang wala tayong alam kasi hindi nila Yun in-announce. nga eh. Pero usually kung si girl ay pasok both sa fan vote and sa scores to be on the top 20, mamimili sila ng kung sino man yung 21st.
So, Mm. pasok siya, swinerte siya kasi yung si Michelle D na dapat pasado naman siya sa prelims at saka sa interview, naging fan vote siya. So, magpapapasok sila ng isang girl. Yun nga eh. Eh, Yung ngayon, very nangyari. Wala vague. nangyari. Kaya nga, Gulo-gulo. kaya nga, di ba, Pangatlo nauso pa ang siya sa inannounce sa pag-refund. dulo, di ba? Pangatlo pa siya sa Oo. dulo. Though Totoo. in-expect ko na natatawagin siya, so hindi naman na ako nagulat. Tsaka feeling ko din itong top 20 very controversial siya kasi feeling ko lang, may mga napili na lahat naman sila deserving siyempre, pero meron mo yung mga sadyang pinili to make impact or Yeah. pag-usapan yung Mm. mga itong pageant na mismo 'to. And specifically, ito yung pagpasok ni Miss Nepal na good Yeah. performer din naman, pero feeling ko pinasok siya sa top 20. Isa sa mga reason din is para to make impact na, "Wait lang, may plus size tayo nakapasok." Pag-usapan yung True. pageant. Tapos To make next is noise. yung Miss Portugal, yung trans, 'di ba Trans, pasok din siya sa oo. top 20, oh. So, para meron din mag-usapan na, may nakapasok na ano, na trans ngayon sa top 20. Kay Miss Pakistan, same thing. Kasi Mm. first time yung Miss Pakistan, tapos first na conservative chuchu, ganyan-ganyan. So, pag-uusapan na si Miss Colombia, feeling ko deserve na deserve din naman talaga niya kasi ang Yeah. In gagandahan talaga. fairness, totoo. Oo. Ang ganda niya talaga. May Mm. Si comment tayo na siya, Mother. nakadalawang Mother. baby na siya, pero the Oo, pero body. isa sa mga ano rin is siyempre para pag-usapan din kasi si Miss Colombia din is 'di ba, siya yung first mother na nakasali sa Miss Universe, yun. Totoo. So Alam mo, feeling ko ito yung napakaano nung ano 'no, napakaano nung impact ng ginagawa ng Miss Universe this year na para mas pag-usapan sila, ganyan-ganyan. So medyo hindi ako naging ano, hindi ako masyadong na-convince. Yes, dear. Kaya tayo umiikot. Yun. Yun lang naman yung ano, hanas ko sa top Yeah, 20. I agree. Very diverse yung top 20. Kaya wala akong masyadong naging reklamo sa top 20 kasi Kasi, malamang sa malamang yung top 20 na yan nag nag-mothering na rin sa ano sa question and answer, sa closed door interview. yes. Lahat yes. sila speaker, lahat sila talaga magaling magsalita, walang naiwang hindi magaling magsalita. Though yung mga powerhouse country na naiwan like Brazil or Mexico, wala, eh, gano'n talaga. Siguro kunyari, katulad ng sinasabi ko kanina, kung may kamukha ka or kung may ka-strength kang same country, 'pag parehas kayong malakas, mamimili yung owner ng kung sinong gusto nilang papasukin, ikaw ba or siya. Nagkataon lang na yung dinadalang ulam ni Mexico, mas masarap yung dala ng mga nakapasok sa top 20. May paulam, pero Like kasi yes. yung ino-offer ni Miss Mexico, mas may magandang ino-offer sa mga nakapasok sa top 20. Though deserve niya, kaso lang may mas deserve. Alam niyo, ito lang yung year ng Miss Universe na okay lang for me na puro Latina sana yung I mean, deserve again, I get the diversity intention to diversify yung top 20. Pero ito kasi for me ito yung year na okay lang sa akin kung puro Latina yung nandun kasi Ah, para 'di ba parang kasi deserve naman nag-serve yung naman sila, eh. Lahat ng Latina talagang nagbigay. totoo, nagserbisyo. Mm. Nagserbisyo at nagbigay. Totoo, serbisyong totoo. So, but yeah, very I think siguro nandun pa tayo sa adjustment phase nung pag-diversify nila ng Miss Universe. Kasi 'di ba bago lang naman nila inalaw yung mga momshi, mga trans, Mm. and and other. So, #inclusivity kasi ang nila, ang intention nila for this year. So, I think na-check naman nila yon, pero hindi nila na-check si MMD as winner, sa top 5, charot. Top Pero 5. yun na nga. So, speaking of top 5, so, top 10 pala muna. Top 10 muna tayo if may mga hanash kayo. So, Oo anong naman. niyo Ano doon? ba naman, iniwan mo kaagad sa ere si Michelle D. Ito na nga ito na nga. Hanggang dito lang pala talaga tayo. So, sa top 10, labas niyo na yung mga hinanakit niyo dyan. Charing. Same ba yung mga, niyo, yung top 10 niyo on your own, dun sa mga top 10 na inanap? Yun nga, Sa yung sa'kin, akin muna, go. mabilis 'to. Sige, go. Kasi sa Go. recent din, ako yung recent lang na nanood. Pero yung top 10, dun ko na na-prove na
Yung sa sinabi ko kanina sa top 20. Kasi mostly talaga nung mga pinasok nila sa top 20 na alam mo yung for talk about or for ano, nawala na maliban kay Miss Columbia. Pero yun Mm. nun, feeling ko eto na yung ano, yung top 10 feeling ko na piling-pili naman din talaga tsaka feeling ko ito yung mga strongest of all na sa ano, dito na magkakapukpukan ng Mm. todo-todo sa top 10. So, na ano naman wala naman akong disagreement pero yun nga, um, kung meron akong feel na feel nung sa mga pumasok sa top 10 naki-ano na kaagad ako nun, na kay Miss Nicaragua na ako. Nicaragua. Mm. Totoo. How Actually, about you? basis na kasi sa top 10 is yung ano lumampas sila sa swimsuit eh. So, sino yung pinakakabog, 'di ba? So, may maraming paandar, nakabog. Syempre siya na yung winner. So, nung lumabas ni MMD, sure win talaga, pasok sa top 10. Hindi ka magdududa, unlike ibang versions ng Miss Universe Philippines sa Somali, di ba? Mm. Kakabahan ka kasi nanlalaman yung ibang candidates eh. So, sortihan pag napasok yung Philippines. Pero kay MMD, nung lumabas talaga siya, giving the body, the face, the hair, sure win na. Pero unang-una, sinimulan talaga ng Nicaragua, di ba? Mm. The twirl, Diyos ko nga, True. balakang. Ayaw So, pakabog. oo. Well, sa top 10 kinabahan ako. Kasi sa black market, alam na namin na may masisiko. Masisiko talaga si MMD. Ina-expect ko na, pero hindi ko alam kung saan banda. Given the performance ng swimsuit, lahat ng kasabay niya magagaling at saka Mhm. sila yung standard na pasarela talaga. Iba kasi yung flavor ni ano iba yung flavor ni Michelle D sa swimsuit. Hindi siya yung standard pasarela ng mga Latina. So sabi ko, ngayon na ba ililigwak si Michelle D? Oh my So nagmo-move on God. na ako nung mga panahon Oh na my God. nagtatawag na ng top 10 para hindi na masaktan. Lalo na ang standard, ang gusto talaga nilang manalo is um, si Nicaragua. Hindi ko talaga alam, well, pinu-push kasi talaga nila si Thailand na maipasok. Sa Mm-mm. kahit naglakad lang siya, go, pasok pa rin siya sa top 10. Mm-mm. Kaya nagulat ako nung tinawag si Michelle D. Ay, ipapaabutin pa nila ng top 10, at least maisusuot yung gown. Yun lang naman eh, kailangan maisuot ang gown. Kailangan Kasi mairampa ang gown. ang hirap Oo. naman pag nasa background lang yung gown, no? Magka-clap lang siya or hindi. Minsan nga hindi pa nakahagip eh. Oo, minsan di pa nahagip. Ano True. ba naman yan? Kaya ayun, medyo kinabahan ako ng konti dun. Kasi kung mapapansin niyo dati, medyo bombshell yung lakad ng mga Miss Universe Philippines. Kasi iba na yung trainer ni MMD sa pasarela. Parang naging sharp. So sabi ko, may formula na tayo, bakit niyo babaguhin? Well, nag-work naman sa kanya, pinapasok siya sa top 10. True. Pag True. gown na ba yung pinag-uusapan natin? Pagpasok sa Then, top 10, pagpasok sa top 10. nagbibihis pa lang sila. Sorry. At saka sa Pero, pagpasok sa top 10, hindi mo alam kung ang base, oo, may impact yung swimsuit. Pero as a judge, may impact ba yung nakita ko na sila nung prelims? Wala oh, rin yun, malabo din yun. Mm. Wala sa specifications. Dati, pag mataas ang swimsuit mo, pasok ka sa sa gown. Pero ngayon wala, as in vague. Walang ang binigay na labo, no? instruction. Totoo. At saka, feeling ko hindi transparent this time. Kasi di ba, I remember, yun nga, may scores eh. May Mm. scores kapag True. rumarampa sila. So, makikita mo na talaga yung reading, which is maganda. Kasi, During kung Trump era daw yun, yung may scores. sa Na binalabas sa bagay. screen. And then yung naging IMG era na, during P Awards back na, wala na ulit yung mga scores. Tinanggal na. Oo. Okay. So, Mm. parang noted po. Okay. Pero yun lang. Parang, parang nawala tuloy yung sense ng prelims actually. Oo. Pero, parang Mm. meron akong mga nababasa pa na sino ba yung nagsabi ng si Catriona or si Pia na know when to pick. Pero si MMD, hindi. Lahat nag-pick si bakla. Iba-iba. Mm-mm. Mm. May variety yung binibigay niya. Which is, alam mo,
hindi kasi ako masyadong fan kapag yung dito pa lang, like yung Binibining Pilipinas or ano ba yung isa, Miss Philippines, di ba naghiwalay na sila ngayon? Mm. Hindi kasi ako fan nun kasi mas inaabangan ko kung sino yung mananalo kasi makikita mo yung difference sila pag nagpe-prepare na sila for Miss Universe. Yes. Diba? Ibang-iba. Transformation. Transform kung transform. Kasi I remember, ang nasundan ko na ganyan is si Ariela Arida. Iba kasi bakla, Latina slave. Arida. Arida. Laguna, Philippines! Philippines. Philippines! Si Oo, MJ, just di ba? from ninang look niya, from Binibining Diba? Pilipinas, straight hair ng ano, di ba, Oo. final. Tapos parang mukha siyang Latina doon. So parang, ay si Mm-mm. bakla, nag-third runner up. Third, diba? Third runner up pa. Second At ata. siya lang ang Asian na pumasok sa Second. top 5 eh. Oh, Hmm? diba? Siya lang ang Asian na Kasi puro pumasok. Latina yung kasabay niya nun. Yes. Ang strong din ni Ariel Arida that time, no? Yeah. Mm. Mm-mm. True. Ayun. So parang, ang medyo, alam ko out of ano na to, pero ang isa sa mga, kasi ito naman, baliktad naman. Ito naman, nung nanalo siya ng Binibini ba o Miss Universe din, na yung last year, si Celeste. At si Celeste. Celeste. Si Oo, si Celeste. Celeste. So, yung Laglag unplaced siya, siya. no? Wala siya sa ano, Naglong. Oo. Wala, unplaced. oo, Actually, may unplaced si mga Bakla. kwento-kwento din yun ng mga pageant world na ang bad daw kasi ng mga fans ng Philippines that year. So parang very very matiyag sa social media ang Miss Universe that time. So yung mga patola sa online, tinanggal nila sa top 20 or semifinals noon. Kaya tanggalin sa Thailand. Nag-aaway nun sa Thailand tsaka sa Philippines eh. Sa mga comment sections or sa mga sa online. Nilaglag nila parehas, nilagwak nila. Parang may mga speculations na gumaganap na gano'n. Kaya this year, nagpaalala sila sa mga fans na kalamahan nyo ang pagko-comment online kasi nagbabasa sila. Kaya minsan, nagko-codename na lang sila yung Thailand, naging Taytay. Mm-mm. Kasi nga para hindi nga daw mabasa at hindi mabigyan ng mas chileste round 2. Kaya pala. Oo nga, kasi parang yung year ni Celeste ang ganap ang Thailand at Philippines eh, di ba? Mm-mm. Pero Kasi sa ganda alam ni niyo, Celeste, di ba? bakla, totoo. Kaya sobrang imposible na ba't hindi siya nakapasok. But anyway, okay, so now I get it. Hindi pa ako ganyan ano eh, tawag dito, submerge sa pageantry world. Pero nakakatawa lang yung Thailand na kahit pang ilang katreo na version na ba yung sinasali ni Oo. pang ilang pang ilang katreo na version 2, 8 point na yata, 8 na yata ang pinapadala nila na hawig ni Catriona, katulad ng damit ni Catriona, naging standard talaga nila si Catriona, pero Kay never pa din Pawinsuda, naman. kay Amanda. Hmm, diba? Yun Sino yung ba? na-appreciate ko sa Philippines. Every year, may ibang flavor na i-offer. Hindi lang yung Yeah. basta yes, may standard, pero ibang flavor every year. Para hindi magsawa. Mm-mm. True, Parang nilabas true, nila yung characteristics or yung flavor ng candidate. Mhm. true. So, eto That's na nga. true. Yes po. Parang trademark no. Wala akong comment. Ah. So, eto na ang moment of truth. Eto na yung top 5 na mga bakla kayo. Gown muna. Gown. Ay, gown Okay, sige, muna. Hindi fine. natin pwede palagpasin yung Mama Mary gown. Oh my God. Ay, Oo nga. pero kasi, bakla, nakita niyo ba yung mga meme na kapareho kasi siya ng damit ni Maris Racal sa Star Magic Oo. Ball? Anong laban natin Kaya, kay Maris Racal at saka kay Mama Mary, di ba? Mama Mary talaga siya. Mama Mary. Siya talaga ang kamukha ni Mama. Yung aura niya, yung lakad niya. Pero Ang anong sa inyo dun ganda. sa cape niya? Bagay ba talaga o hindi? Hindi. Very outdated. No, At saka it's a local one. nagsasawa na ako sa pageant gown na makinang, may pa-swirl-swirl, invisible mesh, Mm. kumikintab, kulot. Nakakasawa na. Sabi, anong bago? Anong pwedeng bago? Actually, kay Colombia, di ba? Ulit-ulit na yung gowns nila eh. Oo.
parating nude, ganyan. Parang Venezuela, parating white, Mm. parating nude color. True. Silver, may Totoo. At crystal. may nag-black, 'di ba? At may May nag-block. At May may nag-black. nag-black. So, Mm. iniisip namin, sino bang influential woman ang sinasabi nitong BBM apologist na 'to? Ah! Sabi, sino Oo. bang pwede? Wala kaming maisip. Though nagawa na niya yung green gown para sa mga Marquez family. Yung pala Mm. si Wang Od, ang ganda, oh my God. Totoo. Pasabog Speechless. siya dun at saka kung kahit hindi ka Pinoy like kung alam mo yung kung alam mo yung aware ka dun kaya ang dami ding na-surprise like, yun pala yun. Kasi known din naman international yung art ni Mang Ode. So, iba. Saludo ko sa kanya dun kay BBM. Apology siya. Iba yung Ay, yung iba. Kung designer ba? sikat, Sino ang hindi, pangalan ng si design? MMD. Si Si MMD. Mark Ah, Bonggarner. hindi siya si Hindi ano, ba yun? Ay, hindi ko sure. Kaya Ano sa yun? inyo? alam ko Si hindi. Bunganern. Si Bunganern ang Mark designer. Bangganger. Si Ay, Bunganern. Garner. Mm. Yung Destiny Heart. Yung Oo, Destiny basta. Heart. Na Oh. may separate issue. Charing. Yeah. Pero yan, ang question ko, sige, para ano na lang. Kaninong gowns, at least 2, yung pinaka nag-mark para sa inyo? Wala na Pero akong maisip na iba. okay, bigyan niyo na lang ako ng isa na hindi pwede si Michelle D ang sagot. Sino ba nag-work? Si Nicaragua kasi ang angat talaga ng blue. For Si me, Nicaragua para papansin, but the design is not, for me Hindi, yung design is not beautiful. Pero yung mapansin ka Mm. lang, yes, it worked. May comment lang ako kay Antonia kasi ang pinakita ni Antonia sa prelims, yung finals gown niya sa Miss Thailand, yung nude, which is okay, okay lang naman. Sustainable fashion, mag-ulit ng damit, which is okay, very plus point yan. Pero yung mag-nude ka ulit sa finals ng Miss Universe, parehas ang look. Ang goal mo is to ipakita mo yung versatility mo as a woman kung lahat ng damit bagay sa'yo. Pero kung ang strongest look mo lang ay palaging nude colored gowns, parang parang photocopy lang eh. Sayang, magandang finals gown. Okay na yung lakad, pero wala lang, parang parehas lang. Sayang. Sa'kin kasi, iba talaga, ewan ko lang feeling ko nga deserve niya maging first runner, pero iba talaga yung pagkakadala ni Miss Columbia dun sa gown Oo. niya. As in, sabi kong ganyan, parang hindi talaga siya ano 'no, parang hindi siya yung nagkaroon ng anak na 2 or something. Napaka-regal niya. Yun yung Mm. ganda niya talaga. Alam mo, siguro dahil sa pagka-mother niya may something iba. queenly. Tsaka 'di ba ano naman, parang nature na natin na ano, na mga Pilipino na tinik talaga sa atin ang Colombia as in, yang mga Latina na yan, tinik na tinik talaga sa atin yan. Pero somehow, nung etong part ni Miss Colombia, parang sabi ko parang ang bait-bait naman. Parang, Oo. oh, parang gusto mong kargahin. "Halika dito baby, halika dito." Parang 'Pag gano'n. iko-compare mo siya sa ibang Colombia na lahat fierce, ito Mm. iba. Siya hindi, napaka-nice, napaka-fresh, napakagaan ng mukha niya. Tapos ito nung naglalakad na siya para sa ano, evening gown, parang sabi kong ganyan, parang ano, parang ang gaang niya lang tignan, as in parang hindi competition yung ano, level na pinapakita niya, kundi eto yung ganda. Look at me now, 'di ba? Walang competition dito kasi ako na ang competition. Mga gano'ng level. Walang walang angas, walang taray. Talagang ganda lang talaga. GL na GL talaga si Miss Colombia. Pero gusto ko din yung gown ni Michelle D kasi nga 'di ba very Mm. unique, very ano siya, very may theme. Pero honestly, si Colombia yung number 1 ko compare kay Michelle D. Yeah, that's Akalaan mo my yun 'no, may papantay pa pala sa lava gown. Akala ko wala na eh, Oo. 'no? True. sabagay. Ganun yung feeling. True. Hmm. Iba. Tama Ikaw ka dun naman, sa Jer, aura. Oh, go, Jer. maliban kay ano,
Actually, wala na. Diba? Wala na. Yun na Ang hirap talaga talaga eh. pag Actually, bias ang guest, no? nag-review ko ngayon kasi actually I'm choosing between Venezuela or Colombia nga. Actually kay Venezuela kasi nakita natin to during Miss Colombia na batch ni Rabia ba yun? Yung parang peacock, yung design na pababa. Mm. Oo. Pero yun, kulay green ata yun. So, kaya kasi Venezuela, parang medyo common na din kasi yung strategy nila when it comes to Miss Universe. Yung hair ng Mm. hair na big girl, minsan naka-side, minsan naka two sides, and then yung gown na crystals, ganyan. Parang wala nang iba, wala nang pasabog pagdating sa stage. Nandun yung aura, pero syempre naghahanap ka din ng iba. Pero yung given the history or background history ni Colombia, di ba? Yeah. The body, The body. The body yadi. body, yadi. So true, so true. Pero MMD pa din mga ano. Wala naman tayong magagawa. Feeling ko nandun na talaga tayo. Totoo. Grabe. Ayun. O pwede na ba? Doon na tayo sa top 5. Yes. Yes, the heartbreaking moment. Ay naku. So, anong mga reaksyon nyo nung hindi tinawag? I think the floor is yours, Jer. Anong mga naramdaman mo? Nanlamig ka ba? Ay, nagalit ka ba? May hinagis ka ba? Asan ka nung in-announce ang top 5? Nasa Bulacan ako niya, nanonood kami ni Mama. Tapos, nasa tabi ko si Mama, nanonood din siya. Sabi niya, sabi ko, ma, last two na lang, ganyan. Tapos tinawag niya sa Thailand. Tapos uling huli tinawag na si Colombia. Wala na, kumuha na lang ako ng walis. Nagwalis na lang ako ng buong bahay. Sabi ko ba yan? Hindi mo lang pinahawak ng mic? Nakakainis. Sabi ko, bakit siya nalaglag? Ganyan. Tapos lumabas na yung photo na biglang nawala sa pagkaka-IG story, ganyan. Mm. So yun, medyo heartbreaking talaga siya na hindi siya nakapasok sa top 5. At di na ako nakapanood noon kasi lumabas na yung photo. At inimbestigahan ko na sino yung naglabas ng photo. Akala Doon ko ka na parang, nag-focus? oo, di na ako nag-focus dun sa Q&A nila kasi wala naman na si Michelle. Ikaw, Ral. Ano, kasi alam ko ng hinihintay ko na lang kung saan maliligwak si Michelle D. Ngayon, yung nasa isip ko yung tinatawag na yung top 5, ang nasa isip ko lang, papahawakan kaya nila ng mic or hindi? Papahawakan ba nila ng mic or hindi? Yun lang yung nasa isip ko. Nung hindi binanggit yung pangalan niya, ay hindi nga talaga nila pinahawak ng mic. So, dito na talaga. Sabi, bakit ang nung hindi siya tinawag, tinanong ko yung sarili ko, bakit dito nila niligwak? Hindi ba masyadong obvious? Pwede naman sana nilang iligwak sa top 5 kahit sabihin mong best answer yung binigay niya, eh kung hindi trip ng mga judges yung answer niya, why not? Sana pinapasok na lang nila ng top 5 tapos hindi na nila pinapasok ng top 3. Pero given the fact na nanalo ka ng, marami ng post nanalo ka ng mga special awards, pasok ka sa fan vote, may nabasa akong post naging best in math ka, best in science, best in araling panlipunan, pero hindi ka honor. True. Top 2 ka lang. Oo. Sabi ko, napaka-obvious naman. Bahala kayo diyan, baka magiging issue yan after, which is naging issue nga naman talaga. Though Totoo. gusto kong pumasok si Michelle D, hindi ko naman alam kung sinong tatanggalin. Si Australia. Australia kaya? Australia. May Yung, mga ganun yung May gown mga niya na ay, mermaid gown, di ba? Nakapasok. though may Doon, mga taong magtataka ka, bakit siya nakapasok? It ends up na siya pala yung first runner-up. Pero yung kay Australia, hindi ko talaga makitaan kung saan. Hindi. Parang si Australia, sumali lang siya for the sake of para may representative sila na, uy, pasok ako sa 20. Hala, pasok ako sa 10. Shoota, pasok ako sa 5. Ganon. Ganon ang Well, ano rin. sa akin naman, feeling ko, wala, niluto nga. At saka nasa judge din kasi, like last year,
Si Beatrice, hindi ko yung beauty ni Beatrice, hindi ko talaga trip. Talagang, I mean, hindi ko siya taste, yung Beatrice Luigi. sa Luigi na lumaban sa Israel. Pero yung judge, given the roster of judges, sino ba mga judge nun? Si Yung Marian. best friend ni Marian, si Miss Mm-mm. Diba? India. Oo. Trip na trip nila si Beatrice. Kahit hindi ko nakikita kay Beatrice na pang Miss Universe na mananalo talaga siya. Talagang pinapunta nila hanggang top 5. So, nasa judge pa rin talaga. So, yung judge yung awayin natin. Judge At din saka yun yung si, ano, may-ari. si Kasi Iris yung may-ari yung Mittenero. namili. Ano Feeling yun, ko Jer? din. Go. Judge pa din nung kay Beatrice si Iris Mittenero. Yung judge din yun. Oo. Si Si Iris Iris, talaga may oo. kasalanan, no? Hindi, si Iris yung palaging mataas ang Filipino. Mm-mm. Bilang dito siya nanalo. Utang Nanalo. na loob niya yun eh. Oo. Talaga. Utang na loob True. niya yun. True, Talagang forever totoo. na yun. Kaya nung pasok si Iris sa mga judge, ay, Mm-mm. May laba. may laban. Kahit Eh, puro wala. Latino. Kaso, Eh, wala. Mas hindi. maraming Hindi Latino. sapat. Yun. Hindi Actually, sapat. Eh, napanood niyo na ba yung video na kumakalat online na after tawagin si Thailand, merong background noise na lumalabas na hold on, hold on. Oo, meron. Then after tawagin yung top 5, lumapit yung dalawang production staff sa mga host. Tapos parang nagkaroon sila ng conversation na which is unusual. Na hanggang doon na lang tayo kasi di naman nila aaminin kung ano talaga pinag-uusapan nila Oo. doon. Feeling ko din. Feeling ko kailangan Parang talagang parang sinasabi doon na nagkamali talaga ito sila, pinanindigan na lang nila na nagkamali sila para hindi mas malaki yung hindi issue. katulad At ni gusto Steve talaga nilang Harvey, papasukin no? si Thailand. Anyways, kasi feeling ko, hindi mo rin hindi mo rin mapipigil or something yung influensya. Kasi lalo na pag ikaw yung may-ari. Si Anne Oo specifically, di naman. ba? May influence pa rin talaga. Meron kang influence dyan eh. Kasi meron ka ding manok eh. May sarili ka ding manok. Like, hindi natin sabihin na not Mm. specific Thailand lang yung manok niya. Pero may mga manok din siya. Tapos, aside from may manok ka, meron ka ding mga ayaw. Na kahit gaano Mm. ka pa kagaling, kapag ayaw ka ng may-ari, wala ka naman magagawa na ayaw sa'yo eh. Basta huwag True. kang sumali sa contest nila. Di ba? Yun nga yun. Parang katulad na lang nun sa Miss Grand, 'di ba? Ang may-ari ay taga Thailand, 'di ba? Feeling ko talaga ayaw Yung talaga nila sa pinakamagaling na Pilipinas cooking eh. show. kay Sam. Yung kay Samantha. Ay, hindi Bernardo. ba? Samantha Panlilio. Low. Panlilyo. Panlilyo. Yung MGI. Oo, di ba? Di 'Di ba? ko din siya Ayaw talaga tinanong. nila sa Pilipinas. So hindi kahit anong sali ng Pilipinas sa Miss Grand, walang feeling ko talaga walang chance na manalo 'yan. So Mm. ngayon dahil feeling ko ayaw ni Anne din sa Pilipinas, feeling ko mahihirapan tayong umangat hangga't siya yung may-ari. So, feeling ko hindi lang Well, siya basta luto. Feeling ko impluwensiya lang siya. Politika, more on politika. yeah, bilang Pilipinas, kailangan lang natin magpadala talaga ng best para walang Walang masabi. butas. Oo. Kahit hanggang top 20 lang, pero yung paligid mo nagsasabi, ay deserve siya ng top 10, deserve siya ng top 5. At least pinadala natin yung best. Yeah. Okay. Kailang sayang kasi yung girls. Sayang nga That's yung girl. life. That's our top 5. Sabi nga ni Michelle may reason kung bakit. Maraming reason para makapasok siya ng top 5, pero may reason kung bakit hindi siya pinapasok. Neto. Ganun naman palagi, is about chances, destiny, na hawak ng iba. Hawak ng iba. Yun nga lang, hindi na siya makakabawi kasi bawal na sumali ulit. Oo. True. Malay mo, Totoo. destiny niya talaga maging heiress ng China Bank, tapos maging asawa si Antonia. Why not? Charot. Totoo. Parang Alam, di lang, di may nilang dalawa. Bilang ang nandito lang dalawang hanggang sa Mexico, di ba? true. Oy, pero ito nga mga akla, nakita niyo ba ang post ni Olivia Calvo? Ha? Nag-post siya ng
Hindi About naman what? sa IG, Oo. pero parang ano, about her dresses. Mga gusto niyang dresses sa event. Aside Ah, from Miss Universe, alam niyo kung sino kasama niya sa isang picture? Sino? Sino? Michelle D. oh. Si bakla, parang ano, hindi ko alam kung paklaut lang to dahil alam niyo maraming mag-aanong fans, pero check niyo yun sa profile niya, yung post niya na naka-black dress siya, yung carousel na yun, yung last, Ito. ano, kita mo, Michelle T, Mm. back, di ba? Parang sabi nga ng mga akla online, alam talaga ni Olivia na sa Pilipinas talaga dapat ang corona, para makabawi man lang. Eh, sira Sa ulo din siya. Ginawa na yun kay Janine Togonon eh. Hmm. Hoy, pero may sumpa naman yan. Di ba si Olivia ang last Miss USA na Hindi. nanalo? Yung Si ano? nag-transfer ano, Yung last nag-transfer year. kay Nicaragua. Ay, shucks, oo nga pala. Si Pero anong Arvin before Cardia. yun? Pinoy din naman yun. Pinay. Mm-mm. Wait lang, saan niyo Oo. nakita yung kay Olivia Culpo? Ito. Yung Oo. post niya, Ay, oo, nawawala. sige. Saan niya sa Ayan, IG? ayan. Sa IG, oo. IG pala. Okay. Ayan, sa IG. May post si Bakla. Aside kay Miss Nicaragua, si ano lang ang meron siyang picture. Si Miss Philippines lang. Siguro Oh. nakikiride lang din to sa issue. Pero Hindi, alam kay mo, Olivia. feeling ko hindi ko magawang magalit din kay Olivia Culpo. Pero kasi Mm. parang ang nice-nice pa rin din niya eh. May character development naman na siya. Oo, True, compare meron naman naman. nung lumaban siya ng 2012, girl, compare mo naman sa Rampa, di ba? True naman, true naman. At saka yun nga, hindi naman siya makakabalik sa every year na nag-host, di ba? Pero wait lang, alam mo actually naririnig ko natin, sino yung nag-voice over sa Peru? Siya? Yung, siya ba Yung, yun? Pero, Hindi siya Ay, yun. yung sa hindi. prelims, Sa yung sa prelims yun. prelims, Oo, yung naging sikat na voice over sa artist sa TikTok. El Salvador. Kaya, kasi parang dinadog show sa TikTok, di ba? Oo, Yung tinatawag siya sa TikTok. Peru. Tapos Usually, ang kapartner dapat ng winner is yung lalaki. Kaso lang di yata siya umabot sa El Salvador. Kinabukasan sa national costume sa nakahabol. Yeah, yung nag-costume na #1. pero, Nakakatawa kasi yung ano niya eh. Meron pa yung kay Catriona, di ba? Yung hindi naman halatang bias si bakla. Nung, ang taas ng energy niya eh. Pero tama lang naman, di ba? pero, Di ba okay. ganyan yun? Pero Pero, she is a keme. Sobrang dinog show talaga eh. Pero yeah. yeah. So, Pero, again, let's move on. Yeah. Kasi ang tagal na nito. pero di ba may hashtag? Alam niyo yung hashtag na WMMM? Ano nga yun? Oh, Basta yung walang oh, mag-move oh. on. Oo, Oo, Mm-mm. walang nag-move WMMO. on. Kasi di Walang ba nakita ko mag-move. yung eksenang yan, yung may parang promo sila sa TV. Tapos kasama ni Ann si ano, tapos nag-interview parang may parang flash mob, parang paparazzi level na interview kay Ann. Tapos nahila niya si Michelle D. Tapos sabi niya, ayaw, mama, Ah, move on, ama. ano, Guess ko ano may yung gusto. nag-explain na TikToker kasi inaaway si Ann ng mga Thailanders na bakit first runner-up lang si Antonia. Ngayon, Mm. hinatak niya si MMD. Sabi niya kay MMD, kausapin mo yung mga tiga-Thailand na mag-move on na. Wait So lang. it's not about directly Sa mag-move on si Philippines. MMD, kung hindi, kausapin mo naman yung mga tiga-Thailand na wag magalit at mag-move on na. Parang iba Yun, yan. yun yung Kasi, context ng yung yung lumabas, hinatak niyang ganyan. yung context na, ito before ito eh. Before? O, After Oo. akala ko yung nasa yan. Mexico na After yan, sila. sa Mexico na sila. Talaga ba? After na to? Oo, after yan. Oo. Oo. Sabi sa inyo yun, dapat nanonood tayo. After na yan. Ayun. Actually, nagulat din ako nung may translation na, sabi, ganun, inaaway din pala siya ng mga Thailanders. Deserve. Bakit si Deserve. MMD Pero yung lumaban si MMD, sumagot siya sa comment sa isang Instagram atay na, yun nga, walang mag-move on. Feeling ko iba Oo. yun. Iba yung context. Lumabas Pero kasi ito yun nga, after nun, yung video na yun.
Ito na lang ang tanong ko pala, nakasubscribe ba kayo sa broadcast channel ni MMD? Yes. Ako hindi. At saka ni Pia Wurzbach? Ay, hindi ko kay Pia. Kasi si Pia very vocal siya na parang nag-judge ako ng ganito, kasi 'di ba may year na nag-judge talaga si Oo. Pia, tapos vino-voice out niya talaga kung ano yun, dapat may ganito, dapat may ganyan, keme-keme. Pero yung kay MMD, meron siyang pasabog kanina, 'di ba, na sabi niya, "Can't wait to go home," tas may tea time. Can't wait to May speak with you. pa-expose, oo, My may pa-expose God. siya. So aabangan natin 'yan. Anyways, what's our next? Top 5. I mean, Hindi top ba tayo 5 or sa winner? top 5? Winner! Winner. Yan. I think mag-jump na tayo dun sa winner kasi Sa deserve naman placement. talaga Deserve. niya. Yeah. Deserve. Deserve niya, Sige, deserve. ano na lang yung masasabi nyo sa ating Miss Universe 2023 Miss Nicaragua. Ano pangalan niya? Shane? Is it Shane? Shainin? Si Shanice Alondra Shane. Palacios Cornejo. Yes. Kung Ako, mapapanood nyo yung... Ay, sorry. Go. siguro. Kung mapapanood nyo yung video reaction niya back home, yung mga family niya, parang Pilipinas. As in, tapos lalo na first. Deserve ni Grabe, ate. Actually, nakita ko siya nung prelims, after ng prelims, in-interview siya ni Dayan Castillejo sa Spanish. Sabi ko, magaling ba talaga itong magsalita? Well, confident siya sa Spanish, sa Espanyol niya, baka maitawid. Naitawid naman ni bakla hanggang Corona. Nakakaiyak yung reaction ng family niya. Parang Pilipinas din. Sana dumating siya dito True. sa Pilipinas para sa Miss Universe Philippines Feeling ko 2024. naman. Feeling ko pupunta yan ng Miss Universe Philippines. Si Antonia Sa- pupunta na talaga sa bahay ni Michelle D next Sa week. bahay ni Michelle D. Hiwalay na siya kay Rian Ramos na ano. Oo. Kukuha na Kaya siya groovy. Pero ako, Pero yung yun. feeling ko, yung pagkapanalo nga ni Miss Nicaragua, nung nalaman ko pa lang, kasi hindi nga ako nanood eh. Tinanong ko lang si Jer, kasi, uy, sino pala nanalo? Tulog kasi siya noon, tinawagan ko Tulog sa ako. top. Tulog ako noon. Oh my God. Yan yung gay card mo na Mare-revoke na. mare-revoke na. Sorry. Tapos tulog ako, tapos tinawagan ng Jer, tapos sabi niya, nanood ba ako? Sabi ko, ginising mo nga ako eh. Tapos sabi niya, ang nanalo daw ay si Miss Nicaragua. Tapos ang reaction ko lang talaga, parang ang happy ko agad. Hindi ko na muna tinanong kung pang ilan si Michelle D. Kasi, iba talaga yung feeling para sa akin kapag yung nananalo ng first yung country. Tapos alam mo yung feeling mo talaga hindi naman naging bias kasi nga hindi naman sila yung host country that time. True. Tapos ayun, tapos kinukwento ni Jer na parang ano daw siya, parang Catriona Gray, ganyan. So, i-imagine ko na siya nun. Tapos nung tinignan ko yung parang mga pictures na lang, so nakita ko siya, sabi kong ganyan, ay, ang ganda talaga ni Miss Nicaragua. Parang deserve. Parang walang sama ng loob na siya yung nanalo. And then, kanina, dahil nanood na nga ako kanina, ng full talaga ng Miss Universe. Wala kami sinasabi, ha? Oo. Grabe, iba rin talaga yung aura ni Miss Nicaragua na parang, oo nga no, parang ganito yung feeling ng ibang tao nung sumali si Catriona Gray na pumunta na lang doon para maging official lang yung pagkuha ng corona. Pero alam mong kanya na yung corona. Na parang kailangan lang kasi namin ng documents, tsaka ng pictures. Pero ma'am, sa inyo po talaga yun, yung corona. Wala na pong bawian yun. Ano lang po, dadaan lang po tayo ng proseso. Grabe. Tapos, pinakagusto ko yung winning moment niya. Kasi feeling ko, yung moment na yon hindi niya talagang ini-expect na mananalo na siya. I mean, yung nagpunta siya ng top 5, ng top 20, di ba? Isa rin sa mga nag-ano sa akin noon, nung time na yun, is ilang taon ng unplaced ang Nicaragua. 64. Simula nag-umpisa Meron sumali sila. Meron naman silang top 21. Parang ganun lang. Yung placement. Pero yung unplaced, yung puro unplaced, isipin mo na kung ilang beses kang na-unplaced, tapos biglang winner ka. Kasi sa atin,
ang daming beses nating na-unplace. Binrake lang talaga ni Venus Ra yung streak na yon. And Yeah. then, mga sumunod na taon, lahat talaga lagi pasok tayo sa Nagpipilian top talaga. 20. Parang meron lang tayong mga hindi nakapasok like si Celeste, no? Siya lang. Siya lang, Siya no? lang. O, di ba? Yun lang yung na-break ni Celeste, di ba? Pero, feeling ko kasi unplaced din si ano eh. Sila ba yung may lawin? Si Rabia. Gazini. Si Gazin. Ah, Si si Rabi. Gazini. Ah, si Gazini. Ayoko talaga doon kay Gazin. Hindi ako nagagandahan sa kanya. Si Anyway. Gazini. Hindi pa siya nag-place. Sorry na kayo. Nag-play 20. siya, Oo, 20. 20. 19 lang talaga yun. Pinilit lang yung kay Gazin. Parang kay Rabia din naman. Hindi nga. Kasi Rabia hater. Tsaka. Kay Rabia ka din. Kay Rabia medyo okay pa ako eh. Kasi sabi ko, kaya na nga first pandemic queen naman natin yan. Pero yung kay, ewan ko ba yung kay Gazin, sabi ko, pangit na pangit talaga ako sa mga ibon-ibon. Pangit naman ito. Ganda kaya niya. Hindi ko gusto maganda si Gazzini, pero nung sumali, ngayon ang ganda-ganda na ng Gazzini. Gusto ko na yung ganda niya ngayon. Pero yung sa Miss Universe, sabi ko, ayoko sa kanya. Ganun. Anyway, sa yun nga, Na-downgrade na, lang yung gown niya dun. oo, tapos sabi kong ganyan talaga na nung, yung moment na nanalo na si, Nicaragua, sabi kong ganyan, deserve na to ng Deserve. Nicaragua. Yeah, that's my take. Totoo naman. So, anyway, ayun na nga. So, I think, unless meron bang may mga, labas mo na, Jer. Yan. Any final say na lang sa ating Miss Universe 2023, Miss Nicaragua? Go, Ralph. Message kay Nicaragua? Hindi, yung final say mo na lang sa pagkapanalo ni Miss Nicaragua. Final say, deserve. At saka gusto ko yung Cinderella story. Kung mapapanood niyo yung background niya nung sumali siya sa pageant niya, sa local pageant niya. Parang Miss Vietnam, Catriona Gray batch. Talagang from rags to crown. Rags to crown. Cinderella story. Ang ganda lang ng ng success story. Kaya sinasabi ko, talagang naka-align yung stars para sa kanya. Kasi si Nicaragua, ang hirap kumuha ng platform. Binigyan siya ng platform. Si Michelle din may kaya siyang kumuha, may kakayanan siyang kumuha ng platform. Kahit wala siyang Miss Universe crown, makakatulong pa rin siya at saka malakas yung boses niya. How Yun about lang. you? Candidate number 4, Miss Jessica Talangan. Yeah, deserve naman ni Nicaragua. Actually, ang ganda rin ang advocacy niya. Di ba? So maganda rin talaga na siya hindi niya nanalo. Para lahat din naman ang advocacy niya is makasatuparan din niya. At para sila ni Michelle D. Miss World, din sila. Nag-Miss World contestant. din siya, yes. Yeah. Top 21? Top 20? 40. 40 lang, oo. Tapos cut na siya doon. Si Michelle, di ba hanggang top? Top 12. Top 15 sa sa Miss World. Ano ba talaga? 12 o 15? Yung Ah, dalawang well, to, hindi parehas 12 or lagi. 15. Basta yung bago mag-top 5. Bago mag-top 5 yun. Oo, dun siya. Well, So, tanongin naman, ay meron pa. Sige na. Kala ko tapos na, sorry. Sige na, tapusin mo na. Dahil yun lang din naman, so from the journey na nangyari din sa kanya, di ba? And then, bumangon lang din naman siya sa pagkalusak niya. Kinuha lang naman talaga niya ang corona nararapat sa kanya. Correct. Kasi hindi naman daw talaga Miss World crown ang para sa kanya. Like, sabi nga ni Catriona, you are not, yun? You are not denied of your dreams. You are only redirected. Oh. Yes! Napakaganda no. Yeah. Well, tanongin naman natin ang may-ari ng Binibining Pilipinas, Miss Stella Madam Araneta. Stella Marquez Araneta. Madam Stella? Ako naman, gaya ng nakararami. Bakit yung po binitawan ng Miss Universe franchise? Ay naku, alam mo, gulong-gulo ako. Alam mo, hindi, I think, merong pakulo ngayon si Shamsi Supsup since na-mention niyo siya kanina. Nabalitaan niyo ba yung bago niya
na hindi na pwedeng Regional? regional na unless nanalo Mm-mm. ka, at appointed, 'di ba? Appointed ka ng local city nyo, hindi ka Mm-mm. pwedeng sumali. So palakasan na to kay mayor ang labanan. Yeah. Wait lang, Mm-mm. pero 'di ba parang ano siya, very mas okay siya para mas Pang masala diverse. natin. Oo. Kasi Totoo. ganito yung nangyayari sa Miss USA, 'di ba? Si Miss Oo. USA meron Per silang state. Per meron silang state. per state. Pero sa per state nila meron din May silang per gano'n. city. May per Oo. city din Per sila. city, per state. Grabe So talagang makapasok sa kaya US. hindi naano rin ako na yung sa mga sumasali sa Miss USA, salang-sala talaga sila at alam Tama. mong Oo. magagaling din True. talaga kaya ganyan. Yung iba nga 'di ba galing pang Miss Teen USA Oo. Oo. 'di ba? Mm, Pero So, Miss mahirap yun sa US. Pilipinas kasi kinukurap lang naman yung budget. So walang pang yun nga lang, oo. production. Pero sana yun nga kasi feeling ko naman may ano naman, may kanya-kanyang pageant din naman ang bawat city natin or ang bawat Oo. region natin. Kasi sa Pasay may ano may Grabe yung mga Miss taong-taong Pasay. ang bongga ng Miss Cavite, Pasay, oo, QC, sa Laguna. Pasay. Alam mo kung saan lang wala niyan? Sa San Jose del Monte. Ayan, andito kasi, i-appoint na lang. I-appoint pa lang kasi. Oo. Sa San Jose del Monte walang ganyan. May Miss Tarlac ba? Oo, tapos 100,000 ang premyo. O 'di ba? Talaga. Cash. Mm. Sa San Jose May del Monte, wala. Meron naman kami. Kaya lang Meron ba? hindi miss ano sa Del Monte. Alam ko meron din, alam ko merong sa ano sa Bulacan, yung Lacan at Lacambini. Oh. Puro Mm. provincial na yun. Pero pwede mo ring gamitin yun para dun magsala. Kasi feeling ko ganyan kasi, yung iba kasi kaya nga sa atin ngayon sa Binibining Pilipinas o sa Miss Universe, hindi siya gano'n kasalang-sala kasi may mga resident beauty queens na sila. Like yung nga yung Kagandahang ano ba yun? Flores, Yung oo. Kagandahang Flores. Ang nangyayari sa camp nila nakukuha lahat. Kaya 'di ba kung makikita mo, yung mga nasa Binibining Pilipinas, ang daming Kagandahang Reyes, ang daming Oo. Kagandahang ganito. Flores. Flores pala. Flores. Hindi, may ganyan kasi si Ricky Reyes. Yun. So yun nga yung mga inaano ko. So etong paandar ni Madam Sanchez of myself, talagang okay din siya and sana mag-improve pa siya through the years. Yeah, Kaya kasi malamang sa malamang money involved din sila. So siguro mga Totoo naman. 20 to 30 years after, magkakaroon na tayo ulit ng bagong Miss Universe. Huwag naman Grabe 30. naman. Ay, sorry, Uy, sorry, meron sorry. namang mga promising, pero mahirap lang. Yun na lang yung parting words ko. Good luck na lang sa susunod sa yapak ni Kaya, ang Michelle. hirap na naman makahanap. Parang every year na lang, sino? Pero magugulat ka meron, no? At least Oo, na sa manalo totoo pa din. lang. Charot. Tsaka malay mo naman, meron mga repeaters na talagang bumawi, di ba? Na pwede pa. Totoo na pwede pa. Mm. Kasi di ba hanggang tatlo lang? Tatlo lang, di ba? Hanggang tatlong sali lang. Ano ba? Ewan ko. Unlimited. Unlimited naman kasi yung age, di ba? Yung age gap Si nila. MJ, Sa 4 na beses bagay. sumali. Unlimited na ngayon ata. Ay, age ba? Hanggang anong age na wala na ba? Wala na, 18 Wala above. 18 above na, no? Bakulo pa na pag Yeah. 40 ka na, no? Pero maganda Maganda ka pa ka. rin naman. Like, sino ba Oo. yung may anak na pogi? Si Ina Raimundo. Ina? Ina Raimundo. Sino ba naman, di ba? Akin na lang yung anak niya. Sino doon? Siyempre yung lalaki. Yung malaki yung, charot. Uy! Sorry. Yung malaki ang pagmamahal. Tama. Okay. But anyway, ayun lang. Thank you so much, Ralph and Jeremy. Sana sabay-sabay tayong mag-move on after ng recording session na to. Sabihin niyo yan kay Jem. Mag-move on. Wala mag-move. Sana wala ng status si Jer. Hanggang ngayon meron pa Oo. rin, no? Never Na-excite nga ako ako sa pagbabalik nag-post niya. Never ako Oo. nag-post kasi bago pa lang, nag-move on na ako. Oo, kasi sa black what's market. up? Sabi ko, Sa "Lo, black market. may rubber Ano yun, ka Jer? pala lang." Doon lang maingay yung Twitter ko tuwing Miss Universe pageant na. Totoo naman. Ganyan Lahat din naman ang aabang. sa loobin ay nilalabas doon. Yeah. Andoon.
Okay, anyway, so let's look forward sa homecoming ng ating queen na si MMD. So, syempre, sarado na naman ang Ayala niyan. But, yeah, thank you so much again, Ralph and Jeremy. Thank you very much, Rob and Jeremy. And this is Spot. This is And Ike's. this has been Question for all with Ike's and Pot. And bye! and Where bye. Thank you guys. Wait lang. Bye!